sikreto at susi ng matagumpay na buhay. Yung pagrespeto at paggalang sa magulang. Yan. Sabi ko nga ito, kung sinabi ni FLM na ako sumira ng buhay niya, okay. At kung ako pa rin ang magiging dahilan para sirain yung buhay niya sa katarantaduhan niya, much better. Tama ba? Kasi sinabi niya, ayan at least meron kayong idea na sinasabi ni FLM, ako daw ang sumira ng buhay niya at naglabas ako ng mga dokumento. Sabihin na nating hindi, pero kung ang tinitignan niya ay ganung bagay, sige, tatanggapin natin. At kung mauulit-ulit yung ganitong senaryo at kinakailangan kong sirain yung kanyang mga kababalaghan, then, wala problema doon. I will. Ganun yun. Kasi yun ang sinabi niya, di ba? Na ako daw ang dahilan kung bakit nasira yung kanyang buhay. Kung kinakailangan kong gawin, ulit. Sabi ko nga, I am not the right person. Kung tanungin niyo ako sa pagiging Antonio at Mangusin, baka masagot ko pa. Di ba? Pero kung tatanungin niyo ako sa pagiging Marcos, malayo at hindi ko naman siya kamag-anak sa pagiging Marcos. Ganito na lang. Ang ginawa ko na lang kasi, kahit tumawag, medyo isinantabi ko muna yung aking relasyon sa aking, kumbaga naglaylo muna ako, nag-left muna ako sa aming mga group kasi alam niyo naman pakikiusapan at pakikiusapan ka pa rin. Pero, mas mainam na yun. Pastor, ikaw ba yung sinasabi ni Norman na manahimik about sa mga gold bar? Hindi. Kasi ang akala nila, may idea ako. Akala niya kasi, parang ikinukwento ko na meron daw siyang ganun. Pero, wala eh. Ganito yan. Actually, ito, kasi di ba may hinala kami noon na scripted yung away ni Nanang Reme at ni Kulaong. Scripted yon. Kasi si Inay Mary Ann nakikinig doon sa tawagan na yon. Ngayon, para magmukhang kasi pinag-away din ni Kulaong si Inay Mary Ann at si Jam. Ngayon, parang ang tingin namin noon, nung mga panahon na yon na lumabas itong tungkol sa gold bar na yan, scripted yung kay Kulaong at kay Nanang Remy para paniwalain si Nanay Mary Ann na merong gold bar talaga si Kulaong na itinatago ng ermitanyo at ang susi ay na kay Kulaong. Yun yung time na yun. Kaya parang ang dating, yung galit ni Kulaong, totoo, kay Jam. Pero yung issue noon, hindi totoo. Kasi wala naman nga talagang gold bar. Hindi talaga totoo yung gold bar na yun. Wala talagang gold bar. Wala talagang invento lang naman ni Kulaong yun. Alam din naman ni Nanang Reme na hindi yun totoo. Kumbaga, ginamit lang din ni Kulaong etong si Jam para mabudol si Inay Mary Ann. Yun po yun. Rionel Bautista, kahit papaano siguro, kung magsasalita si Pastor Jam, magkakaroon tayo ng idea kahit kung hanggang saan lang alam niya sa pagkatao sa likod nitong si FLM, Ongkula. Actually, hindi na kailangan ni Jam na magsalita Alam naman nating hindi tunay na Marcos yan Bakit na pinipilit pa si Jam na magsalita? Alam naman nating hindi nga Marcos si Kulaong. Diba? Alam nating hindi siya anak ni Pacifico. Alam nating hindi siya dugong Marcos. Alam naman nating lahat yun. Ba't pa ipipilit kay Jam? Yan ang pinagtataka ko. Bakit ba ipipilit natin nga ganun? Kay Jam pa. Kasi kahit ano naman sabihin ni Jam, alam naman natin na hindi talaga siya hindi talaga siya Marcos.
Okay, salamat Boss Mac, pero ako talaga naniniwalang walang dugong Marcos yan si Norman. Eh, wala nga talaga. Kaya nga hindi na natin kailangan pilitin si Jam. Hindi na natin kailangan pilitin si Reme. Kasi wala talagang Pacifico Marcos na nakabuntis kay Reme. Kasi si Kulaong, nung pinanganak, yung Pacifico Marcos na sinasabi ni Kulaong, 60 years old. Ano yun? Big Soto? Kailan lang ba na-invento Viagra? Diba? Kaya, hindi na po natin kailangan pilitin, pagsalitain yung mga yan. Ate Katrina Lab, fan rin ng Yamashita Treasure si Kulaong. I-message si Kulaong, forward ko yung The Curse of Oak Island. Baka magustuhan niya sa bye-bye. Ay, pinapanood. Excuse me po. Pinapanood ko din yan. Pati yung yung World War II treasure na hinanap dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko pangalan nung na yun. Nanonood din ako noon. Mahilig ako diyan sa mga History Channel, saka National Geographic. National Geographic. Nanonood ako diyan. Pound Stars, American Restoration, yung nakalimutan ko yung isa, lagi ko pinapanood, Antique, ano ba yan? Antique Roadshow ba yun? Marami ko pinapanood yan na mga tungkol sa mga antique eh. Oh, ate, yan ang mga favorite ko. Actually, kada ako'y kumakain, Pound Star ang pinapanood ko. Robert C. Briggs, nga dapat yung debunk ni Jam. Kung mahal niya, nanang niya talaga. Pinapalabas kasi ni Norma na naanakan siya ni Pacifico at may kwento pa Norma na inject lang. Sinapupunan ni Nanang Remy. Eh, hindi na nga natin kailangan si Jam. Kasi alam naman natin ang totoo. Na hindi talaga totoo yun. Kaya wag nating ipilit kay Jam, di ba? Kasi hindi naman natin mapipilit si Jam eh. O, sige, punta ka doon sa channel niya, pilitin mo si Jam. Tingin mo, mapagsasalita mo yan? Hindi naman eh. Diba? Kaya wag na nating pilitin. Kasi alam naman natin yung totoo eh. Hindi na kailangan si Jam. Hindi natin kailangan si Jam para lamang mapatotohanan na hindi Marcos si Kulaong. At dahil araw-araw pa lang natin na makita si Jam at si Kulaong, alam na natin na hindi talaga sila Marcos. Ay, nako. Okay, kita naman sa mukha ni Kulaong na di siya Marcos, ang layo. Kaya hindi na kailangan ng Jam mangusin. Dami pa din na naniniwala kay Kulaong kahit talatang sinungaling. Eh, yun ang niya eh. Yun ang porte niya eh. Eh, yung Combat, Boss Mac, inabot mo pa ba? Ano yun? Di ko po alam yun. So, favorite mo rin movies ni Tom Hanks na Da Vinci Code at Inferno? Hindi po. Pag mga pelikula, war movies ang gusto ko. World War II, World War I. Yan. Pero, hindi po ako, dyan sa mga Da Vinci Code, Inferno. Eh, hindi na kailangan interview si Jam. Hulmahan pala ng pagmumukha ng mga usin isa. Oo nga eh, Jam pa lang. Araw-araw pa lang natin makita si Jam. Alam na natin, hindi Marcos si Kulaong eh. Di ba? It's not true si Kulaong ay mangusin, not Marcos. Matagal na itong issue na ito, 6 years ago na pro at anti-Kulaong. Kuya Elmer. Ay, hindi po. Hindi ko po alam yung Combat. Kero-keropi, panis yung Tom Hanks nyo kay Tanggol, ang batang kaya po. Kapag talaga, lahat yan, walang-wala kay, kay Coco Martin. Si Kulaong nga eh, baka kung si Kulaong hindi ganyang kabudol, baka kinuha rin ni Coco Martin yan eh. Kontrabida. Magaling na kontrabida yan. Si Kulaong. Madaling magpatawad, pero kailangan harapin yung consequences. Tama ba? So, ibig sabihin nun, madaling magpatawad, pero kailangan natin ibigay yung consequences.
alam niyo yung mga tanong ng ano, yung tanong ng abogado na wala kang ibang sasagot kundi yes or no. Pero kailangan, bago ka sumagot, alam mo yung buong katanungan. Kasi paano ako sasagot sa isang bagay na hindi ako sigurado sa tanong? Ang tanong ba, alam ko ba yung kwento? Ang mahirap kasi, yung nagtatanong kayo sa isang tao na wala siyang alam sa kwento at gusto niyo siyang pasagutin sa sagot na gusto ninyo. Ay, abay, gamitin naman natin yung ating isip na kagapiranggot na nga lang yung laman ng ating ulo hindi pa natin nagamit ng maayos. Ganun. So, ano natin, lawakan natin. Parang nagpipigil si Jam no? Baka minsan makalimot din to, pastor nga pala ako. Kasi pipilitin mo talaga si Jam. Ano nga isasagot nito? Pangatlo yan. Kung ang itatanong, Marcos ba talaga si Kulaong? Hindi pa nga siya buhay nung pinanganak si Kulaong. Diba? Talagang, common sense lang. Paano natin pipilitin si Jam na sagutin ang katotohanan? Hindi pa nga siya pinapanganak nung pinanganak si Kulaong. Kaya yun yung kanina sinasabi ko, yung naano natin kanina, yung wala kong, hindi nyo napapanood yung sinasabi ni Jam. Paano nga natin siya pipilitin na magsalita? Pangatlo siya. Panganay si Kulaong. Pinanganak to, wala pang Pastor Jam. So, paano magkukwento? Di ba? Ngayon, pagpalitin natin. Si Kulaong ang pangatlo, si Jam ang panganay, baka may alam talaga siya. Di ba? Pwede kasing ganun na kahit na 10 taon ang pagitan ninyo, kahit papaano, kung si Jam ang panganay, tsak na may alam. Kunwari, ang kwento, ganito kunwari lang, si Kulaong pinanganak na pangatlo, buhay na si Jam, 10 years old na si Jam, may isip na. Tapos, kunwari lang kwento lang. Kunwari, alam ni Jam na nagkakalabuan si Nanang Reme at si Gilbert. Ngayon si Nanang Reme umalis. Naglayas Nanang Reme. Pagbalik buntes. Tapos na si Kulaong na yung pinagbubuntis ni Nanang Reme. Tapos kung kwento ni Nanang Reme kay Tatang Gilbert, nung naglayas ako dito, may nakilala ko, Marcos, Pacifico Marcos. Nabuntis ako. Kaya, ikwento ni Nanang Reme, merong mag-asawa, hindi magkaanak, test tube baby, Marcos. Kunwari lang diba? At least may makukwento si Jam. Bakit? Buhay na siya nun Alam niya na. Kasi 10 years old, may isip na yan. Diba? Ngayon, kung babalik mo ulit, babalik ulit tayo, panganay si Kulaong at pangatlo si Jam, ano nga ikukwento ni Jam? Kaya niya ikwento, panaderya, nagkasama sila, baka alam talagang yun yung totoo, nagkasama sila. Pero hanggang doon na lang. Diba? Kaya kumbaga, lalawakan mo lang talaga yung pag-intindi mo dito na hindi natin pwedeng pigilan si Jam sa kanyang ginagawa ngayon. Kung sumasawsaw siya, nagpapasikat siya, hindi natin siya pwedeng pigilan. At hindi rin naman natin siya pwedeng pilitin na sabihin niya na hindi Marcos si Kulaong, dayong wala naman siyang talagang magiging yung talagang yung talagang pinaka-truth, pinaka-facts. Wala siya nun Kasi nga, pangatlo siya sa magkakapatid. Saka si Kulaong, kung hindi nga po ako nagkakamali, ang kwento
ng taga-Bambang, si Kulaong naglayas yan. Kasi parang pinersona non grata siya doon sa Bambang. Sa Bambang, Bulacan. Kaya nung nagkakaisip na si Jam, wala nang Norman Mangusin. O pagpalagay mo na 10 taon ng agwat nila. O, edi si Pastor Jam ay 5 taon, 15 na si Kulaong. O paano kung naglayas na si Kulaong nung 15 anyo siya? Tapos si Pastor Jam 5 taon. Siyempre medyo mura pa yung pag-iisip niya. Hindi niya kung ano talaga yung buhay ni Kulaong, 'di ba? Kaya mahirap talagang pilitin yung taong walang alam para magsalita. Kahit sabihin kung hindi, at sabihin naman ng magulang kung oo, may magagawa po ba ako? Ayan, sige, tanongin ko kayo. Kahit sabihin ko sa inyong hindi siya Marcos, kung sabihin naman ng nanang ko na si Marcos, sinong talo? Ang simple lang din naman ang sagot ko, tama ba? Yun lang yun. Sinasagot ko na nga kayo ng gusto niyong sagot eh. Kahit na sabihin ko sa inyo hindi siya Marcos, kung may magsalita, bakit? Sino mo nakakaalam ng pagkatao niya? Di ba't yung nagluwal sa kanya? Sino ba ako? Nakababatang kapatid? O nino man? Ilang taon na agwat namin? Yan tayo. Kasi pipilitin niyo ako na magsalita, hindi siya Marcos. Ay nako. Yun nga eh. Diba? Kunwari nga, sabihin ngayon ni Jam, hindi Marcos si Kulaong. Paano? After 5 years, natutong mag-vlog si Nanang Reme. Tapos inamin niya, Marcos talaga si Francis. Nabuntis talaga ako ni Pacifico Marcos. Di nagmukha pa sinungaling si Pastor Jam. Kung nasayang naman yung tawag nun. Kasi sabi ko nga, siya ay nakilalang Norman Mangusin sa aming paaralan nung elementary. At least gamit niya yung Mangusin ng elementary days. Di ba? Naamin naman niya eh. Doon nag-aral ng elementary sa Bulacan si Pastor Jam. Liwanag? Kung saan si Kulaong tinatawag na Lorenzo at nagkukrudo boys. Doon yun. Kasi hindi naman siya nakilala nung nag-aaral siya ng elementary sa ganung pangalan. Ang gamit niyang pangalan ng elementary, yung Norman Mangusin. Alam niyo, sabi ko nga paulit-ulit ko na sinasabi, parang alam. But anyway, it's okay. Ay, nako. Hello, Tita Ligaya de Vera. Alam mo, ganito yan. Sabi nga ng Bible, kayo ang mga masasamang magulang. Kapag ba humingi ang inyong anak ng tinapay, bibigyan niyo sila ng bato. Doon pa lang sa word na yon, ipinakikita na ganun kalawak ang pag-ibig ng magulang sa kanyang anak. Kaya nga hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin dahil walang ibang nakakaalam ng kwento kundi yung nagluwas sa kanya. Yun lang yun. Ako ay nag-live, sabi ko nga ako ay nag-live para i-correct lang yung sinabi niya na regarding doon sa kalabaw. Sa kalabaw. Kasi yung kalabaw, hindi naman sa kanya yun. Yung kalabaw kasi sa akin. Teka, meron pa. Madali ka. Meron pa ako isang i-recollect. Kumakanta na yun. Sinagot ko na kanina, Araceli, wala ako sa posisyon. Kahit sabihin ko sa sarili ko na hindi, kung ang sasabihin mismo nung nagluwal sa kanya, eto siya, sinong mas tama? Ako o siya? Yun lang yun.
Ganito yan. Sa amin, time to time, pwedeng makapagpatayo ng malaking bahay. Kaya lang, laging nasisira kapag may mga bagyong dumadaan dahil malalakas nga ang bagyo sa amin. Ngayon, siguro maaari sa amin, ang pananaw namin sa mansyon ay isang tahanan na may kapayapaan. Kaya nga para sa kanila, sa aking mga magulang, kung yung tirahan nila ay mansyon sa kanila, aba, mainam yun. No? Wala na po akong alam masyado sa buhay ni Epal M kung saan siya nag-aral kasi maaga nga po siyang nawala sa amin. Yun. Doon pa lang siguro makikita nyo na. Bakit ba ilan nagtatango kay Epal M? Ganun lang yun. Di ba bilang isang magulang, higit na dapat na maging close ka sa mga anak mo. Hindi ka dapat umiiwas. Ito yung nabanggit ni Pastor Jam. Ito, katulad nito, tong picture na to na lumabas noon, panahon ng pandemya, yung kalalabas pa lang ni Kulaong. Ito, naka-uniforme siya ng Fatima. Tingin ko college na si Pastor Jam dito. Wala nang Kulaong sa buhay nila dito eh. Wala nang Kulaong kasi eto sa Bulacan to, nung naondoy sila, nagpicture sila dyan. Ngayon, nung kumalat yan, yung picture na yan, ang sinasabi nga nung mga nagpakalat niyan mga anti-Kulaong noon, sila Boss Mike. Si Kulaong daw to. Yun pala, hindi pala ito si Kulaong. Merong mga nagpo-post noon. Actually, hindi ko na matanda ko si Boss Mike nga talaga o kung sino man. Basta may nagpo-post noon na anti-Kulaong, sinasabi, si Kulaong daw to. Kaya paano daw lumaking mayaman, nakikipagsunugan ng pera, ang bahay nga daw, naondoy. Kahoy pa bahay. Na-wash out yung bahay nila dyan, nasira. Kaya, yan yung huling picture nila siguro doon sa bahay nila. Doon sa Bulacan. Tapos lumipat na sila. Ang alam ko, lumipat sila ng Nueva Vizcaya. Yan ang alam ko. Tapos, doon pinuntahan ni Nay Mary Ann yan, si Nanang Reme. Na nakita nga ni Nanang Reme, naabutan ni Nanay Mary Ann, si Nanang Remy, na nagbabalot ng uling. Kaya dito, kung nabanggit ni Jam na hindi niya na maagang umalis si Kulaong sa kanila. Totoo 'yun. At nagbibinata si Jam, hindi niya nakakasama si Kulaong ng madalas. Siguro baka nagkikita lang sila every month. Baka sa isang buwan, 2 beses, 3 beses lang. Hindi sila talaga magiging close. Kasi nga si Kulaong, iba ang pangarap sa buhay, ang maging Marcos. Ito yon yung yung time na yan na naondoy sila noon. Hindi po, kasi sa amin ganito. Ang lugar namin, mas marami ang panggagalingan ng pagkukunan ng kahoy, ng magagandang kahoy, mga nara, compare sa bato. Kasi masyado pong malayo ang distansya ng aming bayan mula sa kabayanan. Kaya sa amin, mas prepared namin ang magpatayo ng tahan ng kahoy kaysa sa tahan ng bato. Yun yung kwento nila eh. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.